Hi mga mare! Dahil nga may sipon yung baby namin, medyo namuyat siya. Tapos nagisingan ko silang dalawa ni Papa Choy, nagsisip-sipan ng ilong. Bumahing daw kasi si Dylan, tapos lumabas nga yung sipon niya. Kaya yan, ginamitan niya ng aspirator. Tapos sinabay na nga din niyang nilinisan yung ilong niya. Buti ka ako nagustuhan nga ni Dylan. Pag ako kasi yung gumagawa, talagang nag-aaway kami. Ginising ko kasi ang Papa Choy dyan ng mga alas 4. Sabi ko sa kanya, siya nang muna magbantay kay Dylan at iiglit na ako. Tignan niya naman yung batang yan, napaka-pogi. Nung alas 6 na nga, tumayo na nga kami, pero sabi ko ipalitan ko muna siya ng diaper, tapos pinalitan ko na din siya ng damit. Dahil nga may pasok na yung panganay ko, maaga na naman kaming nagigising ngayon. Sinindihan ko na nga yung ilaw dyan. Tignan niya naman yung bata, talagang pinipilit niyang umupo. Bago nga kami lumabas, pinainom ko muna siya ng gamot. Every 6 hours kasi, dun ko siya pinapainom ng Dysodrin. Pakatignan niya pa mo ako, nagtataka siguro kung ano naman ginagawa ko. Buti na nga lang, nalunok niya nga yung gamot dito, hindi ko na nilagay sa daddy niya. Gusto ko nga sana'y masanay na siyang umiinom sa drop. Paano ba naman? Kailangan ko pang gumamit ng maliit na bottle. Linalagyan ko ng konting gatas yon, tapos yung gamot niya nga, tapos yun nga yung pinapainom ko sa kanya. So, ngayon, sinasanay-sanay ko na nga siyang umiinom sa dropper. Pero nga, pag hindi ko siya mapainom ng maayos na gamot, lalos na itong Dysodrin, nilalagay ko pa nga dito sa gatas. Paano nga, kailangan niya nga ito dahil may sipon siya. Tapos nga, nung magbandang alas 10 na to mga mare, napakalamig kasi ng panahon, kaya hindi na namin nga siya pinaligo. Ayan nga, tapos ko na nga siyang inalimusan dito. Katabi ko nga siya nagbo-voice over ngayon mga mare, pinapatulog ko na nga siya dito, kaya napakaingay niya. Ganyan nga siya bago siya matulog mga mare, meron muna siyang reklamo. Bawat nga nakahiga siyang ganyan mga mare, nilalagyan ko nga siya ng harang na una. Paano ba naman, napakahiling nga niyang dumapa ngayon. Tapos pag nakadapa naman, naiinis siya. Anong nagsawa nga siyang nakahiga mga mare, yan nga, kinarga ko muna siya. Gusto na nga niya kasi ngayon nakaupo mga mare, kaysa nga dun sa nakahiga. Pinagod ko muna nga siya dito bago nga siya patulugin. Abay, mukhang yung mama yata yung inaanto. Nung nagpatulog ko na nga mga mare, ayan nga, nagising nga kami mga alas 3 ng hapon to. Ganyan nga lang siya mga mare, basta hindi gutom yan at nasundo yung tulog niya, talagang hindi siya namumuryo. Pinabayaan ko muna nga siya dito sa duyan, tapos nga nagsilong nga ako ng nilabhan ko. Pagkasilong ko nga sa nilabhan ko, hindi ko pa rin siya tinanggal dito sa duyan. Pinadedi ko na nga siya dyan, tapos binigyan nga ng laruan. Ano ba naman kasi, pag nandito siya sa lapag, dapa siya ng dapa, tapos nabubusit lang siya. At least dito sa duyan, hindi nga siya makadapa. Tapos mas gusto niya nga kinakausap yung star dito sa taas. Pag naririnig-rinig niya kasi itong mga mare, na excite siya. Tinanggal ko muna nga sa pagkabaligtad itong mga damit niya, tapos mamaya hanapin ko naman yung mga kapartner niya. Gusto ko kasi mga mare, pinapansuot siya lagi eterno. Kaya kung mapapansin niyo yung baby namin, terno-terno nga yung damit niya. Ang bilis nga lumaki ng baby namin, ang dami na niyang nakaliitan na damit. Yung mga iba nga pinapasuot ko pa kasi nanghihinayang ako, hindi man namin talaga nasuot ng madalas. Laking tulong talaga ng duyan sa amin mga mare, talagang napapadali yung mga ginagawa ko. Tsaka hindi nga kami nahihirapan patulugin to pag sa duyan. Re-reklamo lang ng konti pero sasarap pa din yung tulog niya. O siya mga mare, yun lang.